ngayon na ikalawang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay at Divine Mercy Sunday. Sa mabuting balita ngayon, ang mga alagad ay nakakulong. Sarado ang mga pinto dahil sa takot. Takot sila sa mga Hudyo, ngunit higit pa roon, takot sila sa sarili nilang pagkukulang. Iniwan nila si Jesus, tumakbo sila at nagduda sila. At sa gitna ng kanilang takot, biglang dumating si Jesus at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Hindi niya sila sinumbatan, hindi niya inalala ang kanilang pagkukulang. Sa halip, awa ang kanyang unang bigay. Ito ang pinakadiwa ng Divine Mercy Sunday, na ang Diyos ay lumalapit sa atin, hindi upang ipaalala sa atin ang ating mga kasalanan, kundi upang ibigay sa atin ang kanyang kapatawaran at kapayapaan. Pagkatapos, ipinakita niya ang kanyang mga sugat. Ang muling nabuhay na Kristo ay hindi walang sugat, kundi dala niya pa rin ang bakas ng krus. Ngunit ngayon, ang mga sugat na iyon ay hindi natanda ng sakit, kundi pinagmumulan na ng awa at buhay. Tulad ng sinabi ni Santa Faustina, mula sa puso ni Jesus dumaloy ang dugo at tubig, mga tanda ng awa na patuloy niyang ipinubuhos sa atin. Ang tanong lamang ay tatanggapin ba natin ito? At naroon si Tomas, hindi siya naniwala agad. Gusto niyang makita, mahawakan at makasigurado. Ngunit sa halip na itaboy, muling nagpakita si Jesus sa kanya at sinabi, "Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na." Ito ay nagpapakita na ang awa ng Diyos ay hindi lamang para sa mga matatagang pananampalataya, kundi lalo na para sa mga nahihirapan, nagdududa at sugatan. At nang makatagpo niya si Jesus, ang kanyang pagdududa ay naging pinakamalalim na pahayag ng pananampalataya. Panginoon ko at Diyos ko. Mga kapatid, ang Divine Mercy Sunday ay nag-aanyaya sa atin na tanggapin natin ang awa ng Diyos. Huwag tayo matakot na lumapit sa Kanya kahit tayo ay makasalanan. Tayo ay magtiwala sa Kanya kahit hindi malinaw ang lahat. Kahit tayo ay may pagdududa, maging daluyan din tayo ng Kanyang awa. Magpatawad tayo tulad ng pagpapatawad niya sa atin, sapagkat ang muling nabuhay na Kristo ay patuloy na pumapasok sa ating saradong pintuan, sa ating kasalanan, takot at pag-aalinlangan. At inuulit niya sa atin ang kanyang salita, "Sumainyo ang kapayapaan." Kaya ngayon, gawin nating simple, ngunit totoo ang ating tugon sa Kanya. Jesus, I trust in you.